Magandang umaga! Kamusta kayo, ka-Legitary Guides? Happy Sunday sa ating lahat! So, sayang wala na naman pong Itbulaga today, pero it's family day yan naman. Anyway, ang atin pong mainit na pag-uusapan na sa araw na ito ay pumapatungkol po sa TVJ and Tape Inc. Ayun po kasi sa iba, nananatiling may utang pa daw ang TVJ sa tape tapos umalis sila. Tapos pa-victim, di umano ang TVJ na kasyo hindi sila binabayaran. Ang totoo, TVJ naman daw ang may utang sa tape. Paano kaya nangyari yon at bakit nagkautang ang TVJ sa tape? Iniisip ko, paano nagkautang ang TVJ? Ano yon, nag-cash advance ang TVJ sa Tape Inc. Kaya ang yaman-yaman na nila bossing, di ba? Anyway, bukod din po dyan, atin din pong natuklasan na bukod po sa classification 41 para po sa entertainment services, ay nag-ano rin po ang Tape Inc. Nagpa-register din po ng titulong Itbulaga sa IPO for classification 35. So, para saan ang class 35? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. So, simulan nga po natin dito sa utang daw ng TVJ sa Tape Inc. So, umalis daw ang TVJ sa tape nang may natitira pa itong utang. Bakit naman nagkautang ang TVJ? Sana linawin po nila yan papaano po magkakautang ang TVJ sa kanila. Para saan ginamit ng TVJ ang pera? Bakit nagkautang sila? And then, sinasabi na masyado daw pa-victim ang TVJ sapagkat may paiyak-iyak pang nalalaman, lalo na nung opening po nila nung July 1 para magpaawa po sa mga tao. Pero ang totoo, sila naman daw itong may kabalastugan na ginawa sa Tape Inc. So, ito po yung larawan na kanyang ginamit para ilarawan yung pag-iyak-iyak pa ng TVJ noon nga pong July 1 na kanilang opening dito sa TV5. Very touching naman po talaga at nakakaiyak ang unang araw po ng TVJ. So, ikaw ba naman? Halos 45 years. Araw-araw kang nasa Itbulaga tapos bigla kang mawawala dahil may umaangkin. Sabi dito, ng Rabbit Heart TV, yung pakunwari kang umiiyak dahil sa kabalasubasan sa inalisan niyong tahanan. Yun pala, may hinakot kayong pangbubulsa ng pera. Kunyari, may utang sa inyo ang tape pero wala naman palang utang sa inyo. Kakapal ng pagmumukha ng tatlong na feeling pa-victim. So, hindi lang pala basta utang. May hinakot daw na pangbubulsa, pangungurakot na ginawa ang TVJ pala dito sa Tape Inc. Ayon kay Rabbit Heart TV. So, nasan kaya ang kanyang pruweba para sabihin na nangurakot ang TVJ sa Tape Inc. na may hinakot na pangbubulsa ang TVJ bago lumayas? And paano mo nasabi na wala naman palang utang ang tapes sa kanila? Ayon nga kay Bossing, sa kanyang interview, finally, nabayaran na rin siya. Pero hindi naman daw niya yon inaasahan. Kung hindi nga po na media, baka hindi pa nabayaran. So, sana sila sila Jose, sana nabayaran na rin. Lahat po, legit na records na hindi po nila nabayaran, ay nawa po nabayaran na nila. Ang naging klaro lang kasi itong kinabossing, si kay Anjo. So, sana wala na pong atraso pa ang tape pagdating po sa sahod ng mga digital records since mag-iisang taon na rin naman ang nakalipas, diba? Anyway, sana naman, Rabbit Heart TV, magbigay ka ng ebidensya na may hinakot ang TVJ bago umalis na pangbubulsa. And speaking of Tape Inc., di ba nitong nakaraan na ibalita po natin na sila po ay nagpasa na rin or nag-file ng classification ng 41 para sa titulong Itbulaga. So, nauna po si JDL magpasa. Pero sabi nga ng IPO, hindi yan paunahan. Kung sino ang tunay na may karapatan, siya ang kanilang papanigan.
And dahil sinabi na rin nga ng IPO na si Joey De Leon ang may-ari ng titulong Itbulaga dahil siya ang nakapagpatunay na siya ang nakakreate nito dahil ang tape hindi man lang napatunayan, hindi man lang masabi kung paano nila nabuo ang Itbulaga, sa TVJ and kay Joey, ni-reward yan. Yun nga lang pagdating po sa database, sa website ng IPO, nananatiling pending ang kay Joey De Leon na Classification 41 na registration. Mag-iisang taon na mula po nung siya ay magpasa at magpa-register sa IPO pero pending pa rin sa database. So ilang buwan na rin ang nakalipas, magtatatlong buwan na rin po mula nung sinabi na nanalo sa IPO ang TVJ at kinansela ang sa Tape Inc. na registration. Pero still, pag dinignan nyo po sa IPO, still registered pa rin ang Tape Inc. Anyari, bakit wala po atang pagbabagong nangyayari dito sa website? Well, sabi ni Atty. Maggie, magbabago lamang yan. Base lang sa ating interpretasyon, magbabago lamang yan kapag meron ng desisyon sa Supreme Court. Dahil habang umaapila pa sila at hindi pa sila tapos mag-apila, nananatiling kahit sinabi na ng IPO na nanalo ay si JDL, hindi pa rin daw yun final. So, yun nga kaya ang dahilan bakit nananatiling hindi nagbabago at nagagalaw itong sa website or sadyang late lang parate ang database pagdating po sa mga website, yung pag-update sa website. So, kung akala po ninyong lahat na class 41 lang po ang pinaregistered ng Tape Inc., nagkakamali po kayo. Dahil pati po NICE Classification 35, nagpa-register din po sila. So, para saan nga ba ang NICE Classification 35? So, ipinail po nila ito January 11, 2024 under Television and Production Exponent Inc. So, based po dito sa IPO, ang NICE Classification 35 ay for advertising, business management, organization, and administration. So, ayon din naman sa Google, what is Trademark Classification 35? Trademark Class 35 includes advertising and business-related services. So, pwedeng hindi lang Itbulaga. Basta business-related services, maari po sila magtayo ng Itbulaga. Ano kaya yon? For restaurant? Pwede rin? Ganon? Sabi pa dito, business administration, business management, general office functions, and consulting services. So, bale, magkasabay pala itong pinarehistro ng Tape Inc. sa IPO. Kasi, yung Classification 41 for entertainment services ay final nila noong January 11, 2024 and January 11, 2024 din ang NICE Classification 35. Samantala ayon kay Lipspor Fernandez, magandang gabi dapat umaksyon si Atty. Buko at Tito Sen. Bakit wala pang certificate ni Joey para matapos na magti 3 months na. Sabi pa dito dapat i-abolish na itong IPO na ito, walang silbi. Bakit hanggang ngayon wala parang certificate ni Joey? Kung gusto ilabas, tapos agad. Sabi nila 3 months. Talagang iniipit. Baka nagbayad tape sa IPO, kaya inipit. Ang dami ko nababasang mga ganitong komento na kung saan magpiprint lang naman daw ng IPO certificate ng approval. So bakit ang tagal? Samantalang nung na-renew daw nung na-renew daw po ang registration ng tape, ang bilis ng ma-renew, may naipakita po agad na certificate itong Tape Inc. na isinasampal po sa mga TVJ fans na kung saan 10 years pa nga daw po nilang magagamit ang Itbulaga. Diba, nag-ano po sila noon, nag-celebrate and may certificate nga po silang inilabas. So, bakit daw noon ang bilis, pero sa TVJ, nung aprobahan nila, bakit ang tagal? So, ang hirap din pala, no? Lalo na't hindi mo alam yung tungkol sa proseso. Anyway, ayun nga, sabi kapag daw na-aprobahan, 1 to 3 months, meron na daw
certificate na ibibigay. Eh malapit na po mag 3 months. Wala pa rin yung kay Joey De Leon. So parang lumalabas na ang totoo tuloy ngayon ay yung hindi pa final ang desisyon ng IPO kasi umaapila pa ang Tape Inc. Sabi naman dito ni Hermie Falco, "Good day, Madam. Gandara SRU. Actually, wala pong balak lumipat pa ng studio Itbulaga. Una po kasi, hindi pa sila ganun ka-stable. Even sa mga segments, gustuhin naman nila magdagdag, parang kulang pa ang kinikita ng TVJ Inc. Mga pasahod pa lang sa mga talent at empleyado ng Itbulaga malaki na. Kaya for now, hindi pa sila makapag-decide. Hindi pa ganoon kalakas ang mga TV ads nila, which is dun sila kumukuha ng pangpapremyo araw-araw. Kaya hayaan na lang muna natin kung ano ang ipinapalabas nila. Importante, natatawid pa nila yung shows at magpapalakas muna sila bago magawa lahat ng request natin. So, nauunawain ko po ang inyong concern when it comes to financial ng TVJ. Kasi, pati ako I'm wondering magkano kayang nailalabas ang TVJ sa araw-araw. Well, actually, hindi naman sa lugi sila. Kasi to be honest, napakalaki na rin naman ang kinikita nila. Yung ads, malay ba natin na mas mahal ang singil ng TVJ compare sa Tape Inc, di ba? Meron din silang mga major advertisers. Yun nga lang siguro saktuhan pa lang sa ngayon. So, kumbaga yung apaw-apaw para po magawa nila lahat-lahat ng ating request ay hindi pa kaya. Sakto lang siguro pampatakbo ng kanilang araw-araw na shows pa. Dahil nagsisimula pa nga lang and wala pang ganong kalaking pondo ang Itbulaga. Pero malay nyo naman, mag-iisang taon na. So, nakakaipon-ipon na rin ang TVJ. So, malapit na yan guys. Huwag po tayong mainip. Anyway, basta tuloy lang po tayo ng suporta. Kasi syempre, biruin ninyo yung mga nasa likod ng camera, bukod sa mga staffs, yung sa cameraman, diba, yung nagme-makeup, lalo na kapag kamerong Ellen, Lenlen. Sa barangay pa lang, susme, napakarami pong kailangan din talaga na trabahador sa mga cables, di ba? Para hindi magkagulo-gulo. Yung papremyo na pinamimigay sa Gimme 5 nasa 50, minsan sa barangay nasa 70. Malaki pa din talaga, lalo na kapag magaling yung naglalaro sa therapy. Million din for sure, araw-araw po ang ginagastos nila sa Itbulaga. Kaya guys, konting tiis lang, malay nyo, ngayon, unti-unting nakakaipon ng TVJ, siguro inuuna lang ang studio, malaki-laki din guys ang gagastusin sa studio. Unti-unti, maiisa-isa rin ng TVJ lahat ng request po natin. Kaya, tuloy lang po sa suporta para magawa po nilang lahat yan. So, yun lang po muna guys ang aking update para sa hapong ito or umaga. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.